Ang usapin sa husgado ay isang masalimuot at mahabang proseso. Ang plea bargaining ay isang sistema na itinalaga para makatulong na mapabilis ang proseso at upang agarang makamit ang hustisya. Ang plea bargaining ay isang proseso kung saan ang nasasakdal ay sumasang-ayon na umami ng guilty sa isang mas mababang kaso kapalit ng mas magaan na sentensya. Sa Pilipinas, pinahihintulutan ang plea bargaining sa ilalim ng ilang mga pangyayari tulad ng kapag mahina ang ebidensya laban sa nasasakdal o kapag handa ang nasasakdal na makipagtulungan sa prosekusyon. Ang plea bargaining ay maaaring magkaroon ng ilang positibong epekto sa criminal justice system. Sa isang banda, maaari nitong bawasan ang bilang ng mga kaso na natutuloy sa paglilitis. Makakatulong din ito upang maibsan ang mga backlog ng korte at gayon din mabawasan ang pagsisikip sa bilangguan. Maaari rin itong humantong sa mas mabilis na paglutas ng mga kaso na magbibigay ng maagang closure at paghihilom para sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Bukod pa rito, ang plea bargaining ay maaaring magresulta sa pagbawas ng sentensya para sa mga nasasakdal. Makakatulong ito sa agarang pagtutok sa kanyang rehabilitasyon at pagbabagong buhay. Ang plea bargaining ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa parehong partido. Para sa taga-usig, makakatulong ito upang matiyak ang isang paghatol nang hindi nangangailangan ng paglilitis, paggugol ng mahabang panahon at pagkakaroon ng mas mataas na gastusin. Para sa depensa, maaari itong magresulta sa mas magaan na sentensya at maiwasan ang panganib ng isang mas malupit na sentensya kung ang nasasakdal ay mapatunayang nagkasala matapos ang paglilitis. Ang isa sa mga kritika sa plea bargaining ay ang pangyayari na umamin ng akusado sa kasalanan sa kabila ng pagiging inosente, sa takot na mapatawan ng mas mataas na parusa. Kung kaya't napakahalaga na ganap na maipaliwanag sa akusado ang tungkol sa kaniyang mga karapatan at resulta ng kaniyang magiging desisyon, gaya ng pagkakaroon ng permanenteng pagkatala ng kaso sa kanyang pangalan. Bukod dito, hindi dapat gamitin ang plea bargaining upang takutin ang mga akusado na umami na lamang sa mas mababang parusa. Ang termino ng plea bargaining ay kailangang patas at makatarungan. Bilang isang tuntunin, ang plea bargaining ay nangangailangan ng mutual agreement ng mga partido at nananatiling napapailalim sa pag-aproba ng korte. Anuman ang napagkasunduan ng mga partido, ang pagtanggap sa alok na umamin sa isang mas mababang pagkakasala ay hindi isang karapatan ng akusado, ngunit ito ay base pa rin sa tamang pagpapasya at diskresyon ng hukuman. Sa kabila na ang prosekusyon at ang depensa ay maaaring sumang-ayon na pumasok sa isang plea bargain, hindi ito nangangahulugan na ang mga korte ay automatikong aaprubahan ng panukala. Ang mga hukom ay dapat pa rin gumamit ng mahusay na pagpapasya sa pagpapahintulot o pagtanggi sa plea bargaining na isinasaalang-alang ang mga kaugnay na pangyayari, kabilang ang katangian ng akusado. Hindi dapat payagan ng korte ang plea bargaining kung ang pagtutol dito ay wasto at sinusuportahan ng ebidensya na nagpapakita ng mga sumusunod. Una, kapag ang nagkasala ay isang recidivist o yung nakagawian na nagkasala o di kaya ay kilala sa komunidad bilang isang adik sa droga at isang manggugulo o di kaya ay sumasailalim na sa rehabilitasyon ngunit nagkaroon ng relapse o sinampahan na ng mga kaso sa maraming pagkakataon o di kaya, pangalawa, kapag malakas ang ebidensya laban sa kanya.
Ang plea bargaining ay isang mabisang instrumento ng criminal justice system kung magagamit ng tama. Maaari itong makatulong upang mabawasan ang mga kaso sa hukuman, magbigay ng closure para sa mga biktima at magresulta sa mas patas na hatol para sa akusado. Gayunpaman, mahalaga na matiyak na hindi gamitin ang plea bargaining para sa paglabag sa mga karapatan ng mga akusado o pilitin sila na umamin sa kasalanang hindi nila ginawa. Tandaan natin na ang isang akusado ay may karapatang ituring na inosente hanggang sa mapatunayan na nagkasala ng walang pasubali sa isang patas na paglilitis sa harap ng hukuman.